Praise God. So, nagturuan po kami kung sino yung kakanta dito sa harap. So, ako po nakakahawa, kaya kakanta na po ako. Praise God. Bagong battery pa naman to. So, ngayon po, dadako po tayo sa pangkalatang panalangin. Alam niyo po ba mga kapatid, bago po ako mag-prayer of intercede, alam niyo po ba na napakahalaga po ng prayer of intercede? Dahil po, ito po yung nagpapatibay na sa isang church, ang panalangin. Kaya mga kapatid, every time sa tuwing Friday po, pipilitin po natin makadalo po dito sa prayer meeting. Dahil doon po tayo lalong lalakas. Lalong titibay po ang ating pananampalataya sa Panginoon. So ngayon po, dadako po sa panalangin. Konting katahimikan lang po dahil po ang kaharap po natin ay Diyos na buhay. At higit sa lahat, Diyos na consuming fire. Ayaw niya na may kahati tayo sa pagpapanampalataya natin sa Kanya. Yung attention natin dapat sa Kanya ay dapat pa sa Kanya. So konting katahimikan po. Pag ako po ay na-distract, titigil po ako. So let us pray. O dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may likha ng lahat ng may buhay. Sa pamagitan ng iyong bibig, Ama, nalikha lahat ng bagay. Pero pagdating ng likha niyo po, sa aming ninuno kay Adan at saka kay Iba, ginawa niyo po kami, Ama, lumuhod kayo sa putik upang ihulma. At pagbigay po niyo po ng hangin na may buhay, ang unang nakita nila, Ama, ay yung kayo. Ama, ngayon, lalapit po kami sa inyo upang ipag-pray, Ama, ang bansang Pilipinas. Sa kabila ng maraming problemang dumaan nito, Ama, sa nakarang linggo. Sa bagyo, Ama, lalo na sa mga antipolo, Ama, naway, lahat po ng natamaan ng bagyo, Ama, naway, tulungan niyo po sila. At yung mga nawalan po ng buhay, Ama, yung pamilya nila, alalahan niyo po, Ama. Naway, bigyan niyo po sila ng hope and promise, Ama. At higit sa lahat, Ama, magpadala po kayo ng tao na lingkod niyo upang ipakilala si Jesus na ang tanging kaligtasan ay naka Jesus lamang. Ama, salamat po sa bansang Pilipinas na ito'y palaging malaya, Ama. Malayang kami makatawag sa pangalan mo, malayang mahayag ang pangalan ni Jesus na walang ibang mataas sa pangalan kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Walang makakapunta sa langit kung wala ang pangalan ni Jesus. Ama, salamat po. Ama, katulad po ng sinabi ni Jesus kay Pilate na hindi siya na makakatayo sa kung nakatayuan niya ngayon kung hindi ito'y kalooban ng Diyos. Ama, lahat na nakatayo sa government namin, Ama, simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, pagpalain niyo po, Ama, at nawa lagi ang kalooban niyo po ang masunod. Ama, salamat po sa bansang Pilipinas. Ama, patuloy din namin pinag-pray, Ama, ang Church Banaba, ang Upper, na may lumago po kami, Ama, bilang spiritual family, Ama. Naway lagi po kami nagkakaisa every time mag-pray kami, Ama. Naway lagi po kami magpapalakasan. Dahil alam po namin, Ama, kahit saan kami lumingon, nandun na yung sinabi ni Jesus, wars and rumors of war, kingdom against kingdom, nation against kingdom, Ama. Nangyayari na po, Ama. Earthquake. Kahit saan bansa, Ama, may earthquake. Ama, sinyalis na po ito, Ama, na malapit na po dumating si Jesus. Ama, i-ready niyo po yung heart and mind namin. Naway lumago kami dito, Ama, bilang spiritual family. At nawa, Ama, gamitin niyo po kami, Ama. Gamitin niyo po kami, Ama, upang mahayag inyong salita. Gamitin niyo po ang aming bibig, Ama, upang mahayag ang kabutihan ni Jesus at kagaligtasan na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, Ama. Ama, gamitin niyo po kami. Mag-rain down po kayo, Ama, ng Holy Spirit dahil hindi lang po namin kaya, Ama, kung kami lang po. Nandiyon po yung hiya at takot o mga pangamba namin. But by the power of the Holy Spirit, Ama, kaya po namin ihayag ang salita ni Jesus. Bigyan niyo po kami ng no fear, Ama. Bigyan niyo po kami ng concern sa mga soul sa paligid namin, Ama, na may hayag po namin. Bigyan niyo po kami ng init sa pagsuserve sa inyo, Ama. Ama, pagpalain niyo po yung tatayo sa harap sa aming pastor. Ama, i-prepare niyo po ang aming heart and mind upang matanggap po namin ang mensahe na nagmumula sa inyo. Langisan niyo po ang bibig ng aming pastor. Buksan niyo po yung isipan namin, yung mata namin, naway makita namin kung ano yung pinupukoy niyo po, Ama. Bigyan niyo po kami ng spiritual discernment, Ama, sa lahat ng mensaheng nalabas sa bibig ng aming pastor. Pagpalain niyo po, Ama, gamitin niyo po yung ko nito. Ganyan din po sa Upper, Ama, lalo na kay Pastor Randy.
Pagpalain niyo po ang aming Pastor Osoraldi. Patuloy niyo po silang bigyan ng malusog na pangangatawan. Dahil sila po yung naglilingkod sa inyo, Ama. Bigyan niyo po, patuloy niyo po silang painitin yung pagsuserve sa inyo. Nakikita po namin yung aming Pastor, Ama. Makulit po yan, Ama, nagsiserve sa inyo. Dahil hindi po siya tumitigil sa pag-remind sa amin na may gawain. Hindi siya tumitigil sa pagsabi, tara may gawain. Hindi siya tumitigil na puntahan yung mga tao, Ama, upang lalo kaming lumalim sa inyo. Sa kabila na minsan tumatanggi kami, pero nandiyan yung init nila, Ama, which is na-encourage po kami dahil may lingkod po kayo na tapat at totoo sa inyo, Ama. Pagpalain niyo po ang aming Pastor. Dahil pagkulob niyo po sa kanila yung lisan ng kanang puso. At lagi pong good health, Ama. Dahil kami po, Ama, pinifeed po nila ang spiritual na nabumula sa inyong word, Ama. Salamat po. At dinadalangin po namin, Ama, sa mga missionary sa buong mundo na pinapadala niyo po, Ama, sa mga lugar na bawal, sa mga lugar na ayaw ng salita. Katulad ng testimony ni Sister Z, mga ganong bagay, Ama. Pagpalain niyo po yung missionary sa akin. Pagpalain niyo po lahat ng naniniwala sa salita niyo po sa bibig ng missionaries. Ama, higit sa lahat, magpadala ka ng anghel upang maggabay at magbantay sa kanila. Kahit nga isang anghel, Ama, sa time ni King Jehoshaphat, 180,000 +1,000, Ama, namatay isang anghel lang. Isang idlap lang, Ama. Ganun po kakapangyarihan ng anghel, Ama. Magpadala ka ng proteksyon. At higit sa lahat, Ama, hanggang sa matapos ang service na ito, Ama, pagpalain at ingatan niyo po kami. In Jesus' name, walang karapatan si Satanas at langan ang gawa nito. Dahil itong gawa nito ay nakadidikit lamang sa inyo, Ama, upang purihin ka at sambahin ka. Dahil alam po namin na sa iyo lamang namin masusumpungan ang peace, ang love, and joy sa buhay na mayroon sa mundong ito, Ama. Salamat po sa biyaya nito. At higit sa lahat, Ama, patawad po sa mga kasalanan na gawa namin laban sa inyo, mga kakulangan, mga minsan, Ama, minsan magiging stubborn ng heart namin o stick-neck namin ang message word. Patawad po, Ama. Nawa hindi po ito hadlang upang dinggin ang aming panalangin, amin hinain ang aming request sa inyo, Ama. Salamat po, Ama, sa pagdinig. Ito'y samot dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Lahat ay pinagpaalam, sabi na, Amen. Amen. Praise God. May iba pang ba? Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ba't ang lungkot? Amen. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. Amen. Palagpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Ayan, so napakapalad po natin na binigyan tayo ng Panginoon ng muling magandang araw. Tama po ba? Buong week, talaga naman po ang sungit niya. Hindi lang basta sungit, talagang ibinuhos ang tindi ng ulan. Nakakatuwa naman ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. Ito po ba, minsan na habang nakayuko at nagpe-praise si Brother Johnson, ipinakita sa akin ng Lord, ito ba ang susukuan mo? Praise the Lord. Amen. So salamat sa Lord sa buhay ng kapwa ko manggagawa sa ubasan ng Panginoon, sa buhay ninyong lahat. Meron po tayong may bagong mukha akong nakita. Anong pangalan mo, kapatid? Lenlen. Si Lenlen ay na-invite ng mga... Yan, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng mga youth. Yan yung mga bagong sipol, bagong usbong na mga youth. May dala na sila. Di ba kayo nahamon? May akay agad. Diba? Salamat sa Lord sa buhay ninyo. At salamat sa Panginoon. Nandito ulit si Sister Josie. Palakpakan natin ang Lord. Nakasama natin siya ulit. At nakasama natin si Jason. Purihin ang Panginoon sa buhay ng kapatid natin yan. Dahil ang tagal na namin pinapanalangin na makasama natin siya. At syempre po, andyan din yung kapatid ko. Aba, ang layo ah.
Layo ng pinanggalingan ni Marlon, ha? Galing pa na Tinugay. Palakpakan natin ang Diyos. Sino pa ba? Sister, ano nga kapatid? Sorry po, nakalimutan ko yung name mo. Si Rose. Ayan. Mga tapat yan sa Lord. Tuloy-tuloy yan sila sa Panginoon. Kasi naniniwala sila na may magagawa. Thank you, kapatid. May magagawa ang salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan ng Panginoon na magpatuloy lang po. Tuloy lang kahit may mga nararanasan tayo na hindi natin inaasahan, di ba? Ano ba ang nangyari sa atin nung last Monday? No, maraming mga naapektuhan ng malakas na ulan. Wala namang gaanong hangin, ulan lang. Ano po? Pero hindi biro yung epekto nito, nakakagulat. Tayong nasa tuktok na, nasa mataas na parte na lugar ay nasa lantaon na dali o napinsala ng matinding buhos ng ulan. So, ito po ay wake-up call na sa ating lahat, mga kapatid. Na ipag-pray po natin yung mga nanunungkulan, na hindi po sila mag-abuso. Tama po ba yung word ko? Mag-abuso sa kanilang posisyon, na binibigyan nila ng, tama po ba yun? Binibigyan nila ng permiso, na bungkalin yung ating mga bundok. Yan, kaya nakakalbo na. Tama po, no? Nakakalbo na, kaya tuloy yung tubig ay hindi na basta-basta sa naghahanap ng ibang labasan, no? Kaya nadadamay or napeperwisyo yung mga hindi dapat dinadaanan ng tubig. At tayo po yun, yung mga kababayan natin, mga kapatid natin na malapit sa ilo. Yan, mga malapit sa mga sapa. Kaya nakakalungkot man, pero kailangan talaga nating ipanalangin ng tuloy-tuloy yung atin pong panahon dahil may nagbabanta na naman. Mas matindi daw po yung bagyong dadating na ay alam nila, Hiner at dalawa daw yan. Pero mas matindi po ang panalangin ng may pananampalataya sa Diyos. Pangawakan niyo po yung Jeremiah 33:3. Tumawag ka lang, manalangin ka lang, at bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan, tama? At kikilos ang Panginoon sa paraan na hindi mo inaasahan. Yung mga kamanghamangang bagay na pwedeng akala mo lang ay sa guni-guni mo lang, di ba? Sa isip mo lang, pero pwede natin ma-experience. So, ayan, salamat sa Lord dahil binigyan tayo ulit ng pagkakataong magpalakasan, pakainin ang ating spirit, di ba? Para makayanan natin yung bawat challenge, bawat hamon sa buhay. Dahil talaga pong hindi natin alam kung ano yung nakaabang sa atin sa paggising natin sa umaga. Pero kapatid, pag punong-puno ka ng salita ng Diyos, ng pangako ng Panginoon, lahat pong yan, gaano man katindi ang unos, kaya po natin. Amen? Kahit gaano katindi ang mga ipinapahintulot ng Diyos, yan, yung hagupit ng kalikasan. Sabi nga ng karamihan, tama po ba yun? Hagupit ng kalikasan. Ay, ang bunga nito sa atin ay nailuluhod natin sa Panginoon ang ating mga tuhod. Naiiyak tayo sa Lord sa paghingi ng gabay. Diba? Pag-iingat. Naaalala natin yung ating mga mahal sa buhay, kakilala, kamag-anak. Matagal na natin hindi nakita. Ngayon, ipinapaalala ng Lord na sila po ay ating ipanalangin. Last Sunday, ano ba pinag-aralan natin last Sunday? Sino nandito? Mga bata, anong topic natin last Sunday? Nakalimutan na agad? Ano pong topic natin last Sunday, mga bata? Hello? Ala, nakalimot agad. Jesus? The rock of our salvation. So, tatandaan po lagi. Paano yun pag nasa school kayo at tinanong, ano yung lesson natin kahapon? Naku, walang nakasagot. Bawas point na kaagad. Bawat punto. So, mahalaga po na ating tinatandaan at ating pinapanalangin yung isang verse. Isang salita ng Diyos na atin pong napapakinggan, nababasa dyan sa monitor dahil napakahalaga po niyan. Ngayon po tayo ay tuturuan ng Lord sa tulong ng Holy Spirit. Mag-aral tayo sa aklat ng Lucas. Yan. Chapter 10, verse 19 to 20. Tayo po tayo, mga kapatid
ko sa faith para mabasa po natin yung ating pag-aaralan dyan sa monitor ng malakas, malinaw, dahil alam ko naman pong kaya niyong basahin yan. Lucas chapter 10. Go church! Pakibasa po. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapanakit sa inyo, ngunit magalak kayo, hindi dahil napas nyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakakatanong sa langit ang inyong mga pangalan. Amen. Praise God. Yumuko po tayo at tayo magpasalamat. Humingi tayo ng guidance ng Holy Spirit. Aming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa katotohanan napakapalad po namin na kami po ay malayang nagkakatipon, nagsama-sama para po pag-aralan ng inyong banal na salita. Maraming salamat po una sa taglay naming lakas at buhay. Salamat sa napakagandang araw na bigay niyo po sa amin. Salamat po na lagpasan namin yung isang linggo, ilang araw na masungit na panahon. Iningatan niyo po kami. Binigyan niyo po kami ng sapat na lakas at tapang na harapin ang bawat hamon sa buhay na meron pong pananampalataya, pagtitiwala ay sa iyo lamang. Ngayon po kami humihingi ng inyong gabay, ng pangunguna, ng patuloy na pag-guide sa amin ng Holy Spirit. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, unawain, intindihin ang mga salita mo, nang sa gayon hindi po masayang yung mga sandali na amin inilalagi rito. Panginoon, minsan pa katagpuin niyo po kami sa aming mga pangangailangan. Lalo tigit ang pangangailangan ng aming soul, ng aming spirit, Lord God, na matatagpuan lamang namin sa inyong word. Maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa amin. Thank you, Lord, sa presensya mo na sapat upang anumang kulang ay makadama kami ng kapunuan na nagmumula sa iyo. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang iyong mga anak na narito ngayon. I pray, katagpuin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng spirito, ng pakikinig, pag-unawa, pag-intindi sa iyong message. Thank you, Holy Spirit. Mangusap po kayo sa amin sa isang simpleng kaparaanan. Maintindihan namin ang lahat sa tulong mo, Holy Spirit. Lord, use me, Lord God, bilang alulod at daluyan ng pagpapalang espiritual. Thank you, Lord, sa spirit of wisdom and understanding. Thank you, Lord, sa spirito ng katotohanan na siyang mamamayani sa aming kalagitnaan. Mag-glorify ka, Lord, sa aming mga buhay. Maitaas ka sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. At ang balik at bunga nito sa amin, lalim, tatag, tagumpay, at maging mabunga ang aming buhay Kristiyano. Sa iyo lamang ang mataas na papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng handang mapagpala ay magsabi ng Amen. Amen. Amen at amen. Glory to God. Maupo na po tayong lahat. Huwag mong galawin mo yan. Praise the Lord. Ang ganda po ng pamagat. Ano ba ang pamagat sa atin ngayon? Christ. Go church. Christ has given us His authority and power over Satan. Naniniwala po ba kayo ron? Na nung tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, meron ka ng power and authority. Wow, sarap! Diba? Hindi biro. Yan, pagbibigyan ka nga lang ng authority ng may mataas na katungkulan. Huwag na sa gobyerno. Dito na lang. Kahit dito na lang sa lugar ng Antipolo. Parang ang sarap-sarap ng pakiramdam mo, diba? Parang ang taas-taas na ng noo mo. May authority ako. Sa pangalan ni Mayor. O, diba? Lalo tigit sa pangalan ni Jesus. Binigyan tayo ng authority and power. Bakit kaya? Kasi totoo po na kumikilos si Satan. Hello! Totoo! At sabi nga, hindi lang siya basta nagdo-double time, triple time, 10 times. Grabe! Grabe na ang kanyang pag-overtime. Ngayon, sobra-sobra na ang pagkilos niya kasi alam niya na malapit na siyang parusahan o husgahan. Mga kapatid, sino po yung familiar dun sa pinakita natin or ni Kim? Si Kim ba yung nag-send nun, anak? Asan si Ay? Nandun pala. Dun sa ating group chat ng Banaba. Nabasa nyo? Nakita nyo po? Napanood nyo? Kasi ngayon ay, ano na ba ngayon? Bilis ng panahon. September na, di ba? So, bear. Alam natin, pag pumasok yung bear, sunod-sunod na yung mga, ano yung mga naririnig ninyo?
Yan, oo. Mga awiting pamasko, oo. Christmas song. At hindi mapipigilan pag sinabing bear, nangungutitag na yung mga Christmas lights, di ba? Akyat ka papuntang Antipolo, nakahilera na lahat yung mga parol na binibenta, di ba? Kasi yan ay patunay na, ayan na, tinatanggap na natin ulit, welcome na natin ulit. Kultura na natin yun eh, tama po ba? Na-practice na natin yun sa ating buhay bilang mga Pinoy. At walang masama po doon. Pero alam niyo po ba, dahil nga Berna, naglabasa na rin at papalabas na rin yung mga movie na may kinalaman sa Pasko. O, sino yung familiar ngayon na may bagong movie na hindi mo akalain gano'n ang pamagat? Anong pamagat? Hindi mahirap daw kasi makita, pero kita nyo, kitang-kita dito, ano? Paano i-play yan? Ang hirap. Sino mabida dyan? Paulo Contes, si Paulo. Ayan o, di ba? Ayan siya, tapos bata. So yung sulat niya, imbis na Dear Santa, ang sulat niya ay Dear Satan. Di ba nakakapangilabot? Di ba nakakaalarma? Ayan yung sulat niya. Tapos natanggap, si Paulo, ang role niya si Satan. Ano? So natanggap niya, ayan na. Ayan yung nakita niyo pa? O kasi hindi kasi daw pwedeng ikabit dito sa monitor natin. So yung kwento na ito, alam nating lahat na ito ay patungkol sa isang bata na humihiling kay Santa Claus. So kayo mga bata, mahilig kayo doon? Hindi, buti na lang. So hindi kayo naniniwalang may Santa Claus, ano? Hindi totoo. Sino Santa Claus nyo? Si nanay? Si tatay? Si papa? Oo. Alam niyo po sa kwentong yan, paano ba to? Yung kwentong ito ay parang gusto niya mangyari, yung si Satan ay tuturuan niya yung bata na maging masama. Tama ba yun, Z? Ayon sa kwento? Ayon dun sa Tapos, palalabasin nila na yun sa kwento, yung bata ang nakadala kay Satanas para maging mabuti. Hello? Yun yung gusto ng gustong, yung mensahe iparating. Pero alam niyo po ba, talagang makapangyarihan ang ating Diyos. Kasi alam nating lahat na dyan naman sa ating Senado, or dyan sa ating gobyerno, ay meron din mga Christians. Diba? So yung movie na yan na Dear Santa, Dear Satan, ay hindi po na-approve ng MTRCB. Tama. Hindi na-approve, hindi siya, hindi pinayagan na maipubliko, na maipanood ng publiko. Kasi nga, merong isang likod ng Diyos, sino yun? Sino yan, anak? Soto yun eh. Lala Soto. So sabi niya, na-offend ako as Christian kasi sabi dun sa kwento, si Satanas daw ay pwedeng maging mabuti. Pwede rin maging mabait, di ba? Pero sabi niya, kahit kailanman, hindi pwedeng maging mabuti o mabait si Satanas. Totoo ba? Yes, kasi wala talaga siyang ibang pakay, kundi dayain, sirain, di ba? Nakawin yung magandang create ng Diyos sa ating lahat. Isipin niyo po kung pinayagan yun, ilang bata ang madadaya. Tama po ba? Ilang bata ang pwede niyang dayain kasi mapapaniwala na yung bata na ay si Satanas pala mabait. Diba? Binibigay lahat ni Satan ang gusto mo. Pero kapatid, diba? Ang sabi sa Bible, makamtan mo man ang lahat ng mga material na bagay. Kung ang kapalit naman nun ay ang iyong kaluluwa. Ang hirap nun. At hindi po yun biro. Napaka-alarming po ng mga bagay na yan na tayo po mga Christians ay ginigising. No? Tayo pinapaalalahanan na hindi tayo dapat magsawalang kibo at magwalang bahala. Yan po ay dapat idinudulog natin sa Panginoon. At tayo mismo ay mag-stand sa truth. Hello? Sa katotohanan. Na kaya nga dapat nakikinig ka lagi, nag-aaral ka ng word. Kasi kung alam mo yung katotohanan, hindi ka basta-basta madadaya. Hindi ka basta-basta matatangay, madadala. Ano bang sabi dyan sa, ano lang ba ang layunin ni Satanas kung bakit siya pumunta rito?
Sa John 10:10, nandyan ba? Naparito lamang ang kaaway upang magnakaw, pumatay at manira. Andyan po ba? Nandyan ba? Opo. Nandyan. Naparito lamang ang magnanakaw. Sino ba ang magnanakaw? Si Satanas. So meron dito nagpaliwanag nung minsan na ang magnanakaw daw ay yung taong ninanakaw yung kanyang saya. No? Ginamit ni Satanas yung tao. Ninakaw yung kanyang saya, yung kanyang gana. Pero alam niyo po, itong magnanakaw ay nagre-represent kay Satanas mismo. Sa demonyo. So ang kanyang pagpunta lang dito ay upang nakawin, patayin. Ito naman kasi hindi literal na papatayin ka niya. Ang papatayin niya sa'yo ay yung interes. Una, yung gana, yung joy mo sa Lord. Diba? Unti-unti, relasyon mo sa Panginoon. Mawawalan ka na, yes, oras, pwede. Nanakawin niya yung oras mo, kapatid. Nanakawin niya yung oras mo para sa Lord. So, ito nga, at ang matindi niyan, sisirain ka niya. Sa papanong paraan? Marami, diba? Bisyo, masamang ugali, iba't ibang uri ng lifestyle na hindi ka lugod-lugod sa Lord, diyan ka niya sisirain. Sisirain ka niya sa mga paraan na nananakaw niya na, naaagaw niya na yung oras na dapat ay sa Panginoon. Pero ang ganda, anong sabi dito? Naparito ako. Sino yung ako? Jesus. Sino po? Si Jesus. Upang ang mga tupa. Sino ang tupa? Tayo. Praise the Lord. Ikaw at ako ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Kapatid, yung masagana na yan, hindi para mapasabi kang masagana, kailangan apaw-apaw ang pera mo, apaw-apaw ang bigasan mo. Alam niyo po, magkaroon ka lang ng kapayapaan sa kabila ng kawalan ng iyong pangangailangan. Masagana na po yan. Amen po ba? Sa kabila ng problema, may peace and joy ka, kapatid. Masaganang lubos na po yan. Sa 1 Peter 5, verse 8 to 9, ang sabi dyan, maging handa kayo. Ama po ba, paalala yan? At magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungan at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matakot sa kanya at magpatatag kayo Sa inyong pananampalataya. sa inyong pananampalataya sa Diyos. So malinaw mga kapatid na tinatakot ka lang niya, sinusubukan ka lang niya, kung muli ka niyang makukuha. Amen po ba? Lagi siyang ready, lagi siyang handa na silahin ka, makuha ka, mahook ka. Kaya masabi niya, kayo matakot. Magpakatatag kayo. Paano ka magiging matatag? Lumapit ka sa Diyos lagi. Lumapit ka sa mga taong ilalapit ka naman sa Panginoon. Sa atin po, balintad imbis na lumapit, umiiwas. Lumalayo. Hindi po. Dapat lumapit tayo sa mga bagay na makakatulong upang tayo po ay maging matatag sa faith. Dito po sa ating verse, anong sabi dito? Sa Luke chapter 10, verse 19. Tama po ba yan? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at mga alakdan. Wow. Ito ba yung literal na ahas? Lalo na dito, madamo, posibleng sa gabi, kahit di siguro gabi, lalo na pagka malamig ang panahon. Pag umaakit nga po ako doon kila Sister Josie, nakikita ko yung mga butas. Ini-imagine ko kagad may lalabas, di ba? Kasi yung mga butas na yan, ang dami kayo. So sabi ko, baka may lumabas dito na, sawa, ano ba cobra. Talagang sinasabi ko talaga, sabi mo, Lord, I have given you power and authority to trample. Ay, hindi pala literal yun. Hindi literal. Kasi ang ahas at alakdan dito ay nagre-represent ng tunay na kapangyarihan o paggalaw, pagkilos ng kaaway, which is Satan. Meron siyang forces, may puwersa siya. Meron siyang ginagawang pagkilos sa mga anak ng Diyos. Pero tayo, ikaw at ako, binigyan niya ng power and authority in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sabi niya, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Wow! Doon pa lang po, ma-encourage ka na. Doon pa lang, magising ka na. Doon pa lang, magpasya ka na magpatuloy
sa pananampalataya at pagsunod mo sa Panginoon dahil totoo ang pangako niya. Totoo ang word niya. Ito po ay personal na sinabi ni Jesus doon sa mga sinugo niya. Ilan ba yung sinugo niya that time? Nung pananayan, 72, 72. Dalawa-dalawa niyang sinugo yun eh. Partner-partner. Inutusan niyang humayo. Kaya talaga pong pag humayo, hindi po biblical yung nag-iisa lang. Kailangan po lagi may kasama. More than 2 pa. Kasi napaka, effective at talagang biblical naman po talaga na pag humayo ka, mag-share ka ng word, mag-share ka ng gospel, dapat meron kang kasama. Kasi nakakabigay din yun ng lakas. Tama po ba? May mga times na ang response ng tao sa paligid ay negative. Andiyan yung papansinin ka nga pero nakatalikod naman, di ba? Nagsasalita sa'yo pero naka-ismid naman. Sinasabi, sige po, pupunta kami. Ay, okay lang po. Pero ramdam mo naman ang negative na pagtanggap. Pero okay lang yun. Pero pag may kasama ka, may mag-i-encourage sa'yo na, okay lang yan. Kapatid, okay lang yan. Tuloy lang natin. Pasasaan ba ang Lord ang kikilos sa puso nila? Amen po. Oo, may mag-pray, may mag-i-encourage, may tutulong sa'yo para madami kayong ma-win, madami kayong maabot. Iba pa din po pag may kasama. So sabi dito ng Lord, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. So sa atin that time, ito sa generation natin, sa atin po ito naka-address. Kaya hindi po tayo dapat matakot, hindi tayo mag-alinlangan, hindi tayo dapat magdadalawang isip na magpagamit sa Panginoon, na mag-reach out sa maraming tao para madala natin sila sa Lord. Then alam naman talaga natin kung anong mangyayari pag sila po ay hindi lumapit at magpasakop sa ating makapangyarihang Diyos. So sabi po dyan, lagi po tayong tinuturuan ng Lord na alalahanin, i-apply sa ating araw-araw na buhay ang kanyang salita. Dahil wala pong nababago, kahit ilang taon, dekada, ang mga nagdaan, kung ano sinabi sa Old and New, ayun pa rin po ang bisa nun. Pabago-bago man ang nangyayari sa ating mundo, nagbabago ka man kapatid, pero ang word ng Panginoon ay hindi nababago. Yun pa din yun. Kaya hindi mo dapat pagdudahan. Hindi mo dapat pagkaalinlanganan ang mga pangako ng Diyos. So sabi dito ng Panginoon, paano ko ba? Paano ba natin ma-apply sa ating araw-araw na pamumuhay? At paano natin ma-experience? Paano natin magagamit yung authority na yan? At sabi dyan, Christ has given us His authority and power over Satan. Basta-basta lang ba natin matatanggap yan, kapatid? Kahit paupo-upo ka lang, kahit pasulpot-sulpot ka lang, kahit lulubog at lilitaw ka lang. Kapatid, dapat may gawin ka. Dapat meron kang part. Amen po ba? Meron kang gawin para yung authority and power ay ma-exercise mo sa buhay mo, kapatid. Hindi pwedeng automatic andyan na sa'yo, makikita mo kagad in Jesus' name. Pero hindi mo nga alam kung ano yung ibig sabihin nun. Hindi mo nga alam kung ano yung mga pangako ng Diyos. Wala sa'yo. Baliwala lang sa'yo. Basta alam mo, save na ako. Tinanggap ko na si Jesus as Lord and Savior. Alam ko ang John 3:16. Yun lang ang alam niya. Pero pa-explain mo, hindi alam kung ano ibig sabihin nun. Kapatid, napakahalaga po na tayo ay laging maglaan ng oras o panahon sa salita ng Diyos. Dahil ito'y pwedeng manakaw sa atin pag hindi tayo seryoso. Amen po ba? Ito ay pwedeng mawala sa atin, nakawin ng kaaway, pag hindi natin ito iningatan sa ating mga puso. So sa kabila ng ating kaabalahan, sa kabila ng marami nating ginagawa, wala naman tao yata walang ginagawa. Meron ba tao dito walang ginagawa maghapon? Lalo na ang nanay, ano po? Grabe yan. Meron ba tao dito na, meron ba sa atin dito na nagagawa lang manguyakoy maghapon? Kahit naman po siguro hindi ka nagtatrabaho or namamasukan, sa bahay pa lang napakarami mo ng kaabalahan. Tama po ba? Napakarami mo ng ginagawa. Di lalo tigit yung mga negosyante. Lalo tigit yung mga namamasukan araw-araw. Diba? So lahat tayo sa kabila ng lahat ng iyon, kapatid, ang paalala at turo sa atin ng Lord para ma-exercise nating lahat
maglaan lagi tayo ng, ano po yung sabi dyan? Oras. Sa pagbabasa at pagbulay sa salita ng Diyos. Meron ba tayo nun? Meron ba? Or maging totoo tayo sa ating sarili, sa harapan ng Panginoon minsan? Kailangan po always, madalas, lagi, meditate His Word. At sabi doon sa Joshua, andyan po ba? Joshua 1:8, paalala. Huwag mong go. Basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Huwag mong kaligtaan. Sabi sa Bible, tama po ba? Huwag mong kaligtaang basahin. Madalas kinakaligtaan, ano po? Hindi lang minsan, madalas. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ano po yun? Bible. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Upang, ang layunin nito upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ang pangako ng Lord ay, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito pala yung susi. Kung gusto mo kapatid magtagumpay sa iyong role sa family, sa iyong pagiging negosyante, sa iyong pagiging empleyado, kapatid, andyan ang scripture, andyan ang word. Huwag mong kalitang isama sa iyong programa sa buong maghapon, sa bawat araw na basahin paulit-ulit ang salita ng ating Diyos na buhay. Sabi nga doon, i-meditate mo. Pagbulay-bulayan ba ang sabi, kapatid? Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. So sa English, i-meditate mo. Ano ba minimeditate natin? Problema. Ano minimeditate natin? Uy, nakakatakot. Nako, darating daw na Miyerkules. Nang madaling araw, dadating na si Hinera. Yan na, minimeditate na natin. Uy, wala pa pala akong pambayad. Wala akong pera, wala akong pang-aral sa aking mga anak. So, minimeditate natin yung ating problema. Kaya tuloy, nangihina. Tama po ba? Kaya tuloy, imbis na lumapit sa Lord, lumalayo. So, mga kapatid ko sa pananampalataya, tandaan natin, ito po yung sekreto. Kaya nga sabi sa awit, ano yung next? Awit chapter? 91 verse 1 91 verse? 1 to 16. O anong sabi dyan mga kapatid ko? Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang iniligtas, at kahit anumang matinding salot ay hindi ka magdaranas. 4. Lulukubang kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalingan niya ay palagi kang nakatitiyak. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Anong sabi sa 5? Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusod ng mga kaaway. So, di ba, ang dami nagpatotoo dito nung Friday. Salamat sa Diyos, ang sarap ng tulog namin, kahit malakas ang ulan, kahit may matinding bagyo, ang tindi o matinding mga panganib, mahimbing ang aming tulog. Ito na po, sa 6, Nisa, ano bang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksa, wala kang takot, sa araw may dumarating. Tama po ba? Dumating. 7. Kahit na mabuwal sa iyong harapan, ang 1,000 tao sa iyong paligid, ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Grabing pangako to. Saan ba tayo nakakita ng mga ganong patay? Naalala ko tuloy yung Yolanda ba yun? Oo, grabe, ano po? Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan na iyong makikita taong masamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. I-take
libo-libong anghel. Kaya pagka ikaw ay humakbang mula sa iyong pintuan, iyong pong uutusan na God, in Jesus' name, libo-libong anghel sa akin ay gumabay. Ito po yon. Sa kanilang mga kamay, ikay alalalayan, nang sa mga bato, paay mo'y hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas, o liyong mabagsik, di ka maano sa mga serpente, liyong mababangis. Ngayon, magkaugnay ba? Magkatugma ba sa Luke chapter 10 verse 19? Ang layo ng book na to, mula awit. Pero, nandun po ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay magkaugnay-ugnay. Ang sabi dito, 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. So kapatid, kilalanin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag sila'y tumawag, Jeremiah 3:3, ang sabi, laging handa, ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema, Ay sa sakluluhan. Thank you, Lord. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak, natatamuhin nila aking kaligtasan. Nakita niyo na po kung gaano kasarap mag-meditate ng word. Dito pa lang, busog na tayo. Amen po ba? Punong-puno ng katuparan. Punong-puno ng katiyakan ang pangako ng Diyos. Saan ka ba pupunta? Diba? Kahit anong gawin natin, di tayo makakatakas. Ang ending natin, kahit saan kang umiwas, saan ka pumunta, kapatid, ang ending mo sa Lord pa din. Kaya maging mabuti man o hindi ang kalagayan natin, sa Panginoon tayo lalapit, sa Panginoon tayo tatakbo, sa Panginoon tayo humingi ng saklolo. Dahil ang sabi ng Lord, dahil pinili mo na ang mag-ingat sa iyo ay ang kataas-taasang Diyos, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Masarap po ang mga pangako ng Lord, kaya sabi niya sa awit 119, anong verse yan, kapatid? 97 to 98. 97 verse 97 to o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon siya kong iniisip, sabi ni David. Kasama ko sa tuwinay ang iyong kautusan, kaya ako ay dumurunong ng higit pa sa kaaway. Di ba si Satanas tuso? Di ba? Tuso siya. Oo, madiskarte yun. Kung hindi kanya masila o malinlang sa isang pamamaraan, meron pa ulit. Di siya titigil. Pero pag marami kang hawak na bala, matalas ang iyong sandata, which is word, mas matalino ka pa kaysa sa kanya. Amen? So pinaplano pa lang ng kaaway, inuunahan mo na. Diba? Tumutudla pa lang siya, nagre-ready pa lang ng bala para tudlain ka. Kapatid, nakauna ka na. Kaya wala na siyang magagawa. Kaya napakahalaga po na atin pong isakabuhay ang salita ng Diyos. Atin tong pagbulay-bulayan, atin tong paulit-uliting basahin, dahil talaga pong merong bisa at kapangyarihan ito, kagaya ng nais ng Lord na maranasan natin sa araw-araw nating buhay. Paano natin ma-exercise at magamit ang authority and power over Satan? Number 2, maglaan tayo lagi ng hello! Sa panalangin. Kumusta ang panalangin ninyo? Kumusta ang inyong pakikipag-usap sa Panginoon? Alam niyo po ba na pwede kang maglingkod sa Diyos na hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible? Ginagawa mo lang yun kasi nakasanayan mo na. Pwede ka mag-play ng drums, pwede ka mag-play ng guitar, pwede ka mag-play ng bass, pwede ka mag-play ng piano kung may piano man, or ano mang instruments. Pwede kang umawit nang hindi ka nakababasa ng Bible at hindi ka nagpe-pray. Pero kapatid, ang ginagawa mo dito lang, hindi makakaabot sa langit. Kaya maganda pa rin, iba pa din, na alam mo kung sinong pinatutungkulan ng ginagawa mo. Nagkakaintindihan po ba? Dahil kung kilala mo at alam mo kung para kanino yung ginagawa mo, hindi ka papayag na hindi ka magpipray. Amen po ba? Na hindi mo pagbubulay-bulayan ang kanyang word. Kasi bago mo gawin yung mga bagay na alam mong para sa Panginoon, yumuyuko
makikilala mo na kaya ka may kakayahan na gawin yung mga bagay na yan kasi siya ang nagbigay sa'yo. Amen po ba? Kaya paalala po sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon, huwag po nating baliwalain ang iyong prayer time, prayer devotion, ang word. Hello! Natatapos mo ba ang buong week na walang panalangin sa Diyos? Natatapos ba ang buong linggo mo na wala kang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos? Sinasabi ko kapatid, ang iyong pagiging Kristiyano ay hungkag. Alam niyo mo ba yung hungkag? Alam niyo ang topic natin last Sunday? Para ka nagtayo ng bahay sa buhanginan. Ang sabi sa iyo ng Lord, sino ka? Ikaw ay matutulad sa isang taong hangal. So ang message doon, piliin mo maging matalino. Piliin mo na ang pundasyon ay matibay, which is si Jesus Christ. Hindi magiging matibay ang pundasyon ng faith mo kung wala kang time sa iyong Lord. Pwede kang busy sa kingdom, pero hindi ka busy sa King. Hello! Mga kapatid, napakahalaga po ng paalalang ito sa ating lahat. Tayo po'y pinalalahanan. Sabi ka ng Lord, pwede ka pa rin mag-preach. Pwede. Kasi pag nabasa mo yung isang word, i-preach mo, i-share mo. Pero kumusta yung daily life? Kumusta yung devotion sa buong week? Mahalaga po yun. Lahat po tayo tinuturuan ng ating makapangyarihang Diyos. Kaya sabi niya, Ephesians chapter 6, tama ba? Ano po? Ephesians chapter 6 verse 18. At sabi dyan, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tama po yun. Pero hindi kung kailan, pag Sunday lang. Ipanalangin nyo mga anak ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, every time na kayo lumalapit sa Panginoon. Bakit po? Mahalaga dahil sila po ang nagbibigay sa inyo ng pagkain espiritual. Kung ano po ang itinuturo nila, yun ang na-observe nating lahat. Tama po ba? Kaya malagang ipinagpe-pray, Lord, pinapanalangin ko ang aming teacher, ang aming preacher, ang nag-share ng word, ang Bible study leader, ang aming teacher sa prayer meeting. Sila pagkahalaga po na yung tinuturo ay nagmumula sa salita ng Diyos at ayon sa leading and guidance and power of the Holy Spirit. Amen po ba mga kapatid ko sa pananampalataya? Napakahalaga po nito na tayo'y magpanalanginan at napakahalaga po na maglaan ka lagi, tayo lagi, ng oras sa ating pananalangin. Bakit po kaya? Ang sabi sa Matthew 26, ito yung senaryo na laging nadadatnan ni Jesus yung kanyang mga disciple na tulog. Diba? 26 verse, ano yan? 40 verse 40 hanggang 21. Nagbalik siya at dinaratnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makakapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay ano po? Mahina. Totoo po ba yan? Yes, napakahina natin. Magpe-pray nga lang tayo na antok na, napapagod, Lord. Deserve ko magpahinga, matulog, pagod ako. Tulog. Ibig sabihin, hindi deserve ng spirit na laanan ng oras? Deserve ng flesh na magpahinga? Yes, oo. Pero, higit na deserve ng spirit ang maglaan ng panahon, bigyan natin ng oras, sapagkat dito tayo kumukuha ng lakas upang labanan ang tukso na hindi tayo madaig. Lalo tigit ang kasalanan. Dahil sa tuwi-tuwi na, andyan po yan. Sa tuwi-tuwi na, dinadaig po tayo ng ating laman, ng ating sarili, ng ating gusto na laging gawin, na higit na pinaglalaanan kaysa sa panalangin natin sa Diyos. Sa aklat ng Colossus, mga kapatid ko sa pananampalataya, andyan po ang paalala sa chapter, ano yan? 4 verse 2, maging mature
nagpapasalamat sa Diyos. Lagi pong binibigyang diin, laging handa. So, ang ibig sabihin po, ang pananalangin ay paraan ng paghahanda. Amen po? Ang paglapit mo sa Diyos ay paraan ng paghahanda upang ikaw ay laging may handa sa panahon ng pagsubok. Sa panahon ng mga kalamidad, mga nangyayari sa buhay na hindi natin inasahan, mga mangyayari sa hinaharap na kailanman hindi natin iniisip na pwede ko palang pagdaanan, pwede palang ipahintulot ng Diyos na maranasan ko. Pero pag lagi kang handa, kaya mo, kapatid, ang lahat. Amen po ba? Kaya! Dahil ikaw ay lagi naghahanda sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Gising pa ba? Gising pa ba? Gising pa? Amen. Sa pagpatuloy natin, ano ba yung mga paraan na itinuturo at paulit-ulit na nire-remind tayo ng Lord? Para kapatid ma-experience mo, maranasan mo, magamit mo yung authority and power over Satan. Ano yung pangatlo? Magaan ang oras sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pag Sunday lang ba? Hindi po. Kahit naliligo ka, amen? Nagpupuri ka sa Panginoon sa lahat ng panahon. Diba? Diyos ka sa amin. Habang naliligo, yes. Habang naghihilod, diba? Diyos na makapangyarihan. Nag-worship ka. Nagluluto. Napakabuti lang. Ang hirap nun, ano? Napakabuti ng ating Diyos. Nagluluto. Oo, tumatalsik na. Oo, tinatalsikan ka. Iba'y lumalabas sa bibig mo. So, imbes na... Nagtawa si Brother Aaron. Mukhang natatalsikan na kayang nilutong tuyo. Diba? Tuyo at prito ang isda. Diba? Kaysa naman masama yung lalabas sa bibig mo, napakabuti ng ating Diyos. Natalsikan na. Diba? Nagpupuri tayo sa Panginoon. Ako po ilang araw na nakakaramdam ng pananamlay. May aaminin ako sa inyo. Pananamlay, panghihina, na para bang gusto ko na lang. Kaya pasalamat ako kay Lord dahil lagi kong pinag-pray na bigyan ng aking kabiyak na makakasama na pwede kong iwanan sa tubigan. Kasi kadalasan kailangan kong tumutok. Di ba pag mga bago? 2 araw lang, bago na naman. 1 araw lang, bago na naman. So kailangan tutukan mo kasi bago. Pero nung binigay ulit, nagbalik loob. Sana sa Lord magbalik loob, wala rito eh. Bumalik si Roland. Ayan. Kaya nga sabi ko sa kanya, Roland, bukas ay Sunday, uwi po ako. Uwi daw siya sa Bautista. Sige, okay lang. Pray kami na bumalik ka sa Lord. So kaya nung bumalik si Roland, nakakatulog ako. Nakakapagpahinga na parang pinapamper ko yung sarili ko, ay pwede akong mahiga. Pero hindi, maya-maya, may ano, may magbabayad, magkano to? Lord, sabi ko, magpapahinga ako eh. So may pananamlay, pampangihina. Ano ang inon sa akin ng Spirit? Ibalik ko lang yung dating bago ka magbasa, umawit. Yan. So ibinalik ko, naalala ko tuloy yung mga noong song na we will worship the maker of all things. Hindi natin napapakanta yung pero ang ganda ng message niya. Almighty God, to you our voices sing, hallowed be thy name. Walang nakakalam, ano po? Pero luma yun. You are the Holy One, Father, Spirit, Son. Ganda ng message. King of Kings and Lord of Lords. Mga ganong kanta nung araw. Napapakanta, ang sarap na ibalik. So nakita ko, masyado ko pala akong na-loaded sa mga daily activity routine na hindi na nalulugod ang Diyos. Kaya salamat. Alam niyo, pag gano'n ang nararamdaman niyo, praise God. Kasi ibig sabihin, sensitive pa ang inyong spirit. Kailangan lang sumunod. Pag nagkaroon ng conviction, sumunod. Huwag huwag mga tuwiran. Huwag mag-alibay. Hingin agad ang tapang at tibay, lakas na nagmumula sa ating Diyos na buhay. So maglaan ng oras para sa pagsamba. Sabi niya sa Santiago, nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya.
nagagalak pa ang sinuman, umawit siya ng papuri sa Diyos. Praise God! Paalala sa Colossus 3:16. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Buong puso kayong Umawit. salmo, mga himno, mga awiting espiritual nang may pasasalamat. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo iyon sa lahat pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa inyong Diyos Ama. Praise God! Last verse. Before tayo magtapos, ito po yung last verse. Ano po sabi sa awit? Awit, ano po yan? 92, verse 1 to 4. Ano pong sabi dyan? Hello? Pakibasa, church! Umawit na lagi purihin ang aral kataas-taasan. Pag-ibig ng wagas ay dapat ihayag. Upang buhay-buhay, pagsapit ng gabi ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y papalaya sa saling ng pagtutugin sa tayo, sa magandang ibig ang tutugin nila ipahayag ito. Ako'y nagagala sa iyong nakakahanga, sa lahat ng ito ako'y Umaawit dahilan sa tuwa. Amen! Kita niyo na po, nandyan na lahat yung mga dahilan para magpuri ka sa Panginoon. So lahat tayo may dahilan para magpuri sa Diyos. Aba, wala kayong dahilan para magpuri sa Diyos? Lahat po tayo may dahilan para magpuri sa Panginoon. Yes! Kapatid, pagising mo pa lang na malakas ka. Kanina ang dami nagpapatuto. Thank you Lord sa perfect health. Diba? Salamat Lord, hindi kami nagkasakit. Salamat Lord, ligtas kami. So next doon, pupurihin mo na ang Panginoon. Hindi lang kung Sunday, kapatid. Hindi lang during Sunday service na nag-aawitan tayo. Kahit wala pong instrument. Amen? Pag Friday prayer meeting, wala kaming instruments. Pero talagang umaawit kami sa Panginoon. Kapatid, may boses ka ba? May tinig ka. May kamay ka para ipalakpak sa Diyos. Kanino dapat yan nararapat? Sa ating makapangyarihang Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, anong sabi dyan? Kung tayo po ay nagagalak, na binigyan tayo ng kapangyarihan at kapamahalaan na ipawalang bisa ang gawa ng kaaway ng dyablo. Pero anong sabi dyan sa word? Mas magalak ka. Tama po ba? Amen. Tingnan nyo nga po sa pagtatapos. Pakibasa, church. Higit sa kami sa kapangyarihan at kapamahalaan ng pangalan ni Jesus sa ating mga sumasampalatay. Sumayin sa Diyos ang ating kagalakan sa katotohanan ng ating pangalan na nakatalaas sa langit. Purihin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, kapatid. Kapatid, Lakasan mo, kapatid. Kapatid. Naniniwala ka ba? naniniwala ka ba? Na nakatala ang iyong pangalan sa langit. Amen. Why, hindi siya sigurado. Anong sagot? Yes. Alam niyo kung tuwan-tuwa tayo na kumpleto tayong lahat, wala tayong sakit, wala tayong problemang mabibigat, higit kang matuwa dahil ang iyong pangalan ay nakarehistro tayo. Nakarehistro tayo sa heaven. Higit tayong dapat na magalak. So kung nagagalak ka na in Jesus' name, napapawalang bisa mo ang gawa ng kaaway, higit kang magalak, kapatid. Dahil nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Let us pray. Yuko po tayo, tumahimik. Pray na po tayo. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa kapangyarihan at kapamahalaan na bigay mo sa amin in Jesus' name. Salamat po na sa pangalan ni Jesus, napapawalang bisa namin ang gawa ng kaaway. Napapawalang bisa namin ang mga plano ng kadiliman. Pero sabi mo Lord, higit kaming maggalak, magsaya, dahil ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lord, I pray na kayo pong kumumpleto ng message na ito sa puso ng iyong mga anak. Tulungan niyo po ang iyong mga anak na sa mga napag-aralan namin mula number 1 hanggang 3. Una, Lord, maglaan kami ng panahon, ng oras
sa pagbulay-bulay ng inyong word. Na hindi namin baliwalain ang mga salita mo. Na hindi namin baliwalain yung mga pagkakataon. Meron kaming chance mag-aral, magbasa ng word mo. Amin po itong bigyan ng panahon, Lord God. Bigyan namin ng oras, ang pananalangin, ang paglapit sa iyo. Dahil ito ay paraan ng paghahanda upang kami, Lord, ay magtagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Upang magtagumpay ang kalooban mo sa buhay namin, Lord. Ang kami ay palagian na maglaan ng oras sa paglapit sa inyo in prayer. Panginoon, tulungan mo kami na lagi kami maglaan ng oras para purihin ka, para sambahin ka, O Diyos. Dahil napakaraming dahilan upang kami ay magsaya, maggalak, magpuri sa kabutihan at katapatan mo sa buhay namin araw-araw, Lord God. We pray and I pray, Lord Jesus, na patuloy po itong maisapuso at masaisip namin sa araw-araw. Salamat po sa tulong ng Holy Spirit. Thank you, Lord, sa spirit of wisdom and understanding. Thank you, Lord, sa revelation. Salamat sa pagkilos mo. Salamat sa presensya mo. Salamat sa kalayaan, Lord, na kami turuan mo ng kamanghamanghang bagay mula sa inyong mga salita. Sa iyong mataas na papuri. In Jesus' mighty name, lahat ng bless, magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Tagagan ko pa. Ay ba? Ito malabo. Okay. Ayan. Praise God, purihin po ang Panginoon. Isa po muna ulit, malakas na palakpak para sa ating Diyos. Praise the Lord. Natuwa po ako dun sa closing ni Pastor. Ang sabi niya, lahat ng blessed, pumalakpak. Palakpak! Praise the Lord. Oh, next. Lahat ng hindi blessed, pumalakpak. Ay, pumalakpak. Salamat sa Panginoon. Mas marami yung blessed kaysa sa mga hindi blessed. Pero kapatid, blessed ka po. Kailangan lang nating makita yung focus na yun. And sa mga sa tingin ninyo gusto pa ulit mas ma-bless lalo, madagdagan pa yung blessings na natatanggap, o doon naman sa mga humaharap sa pagsubok at ang gusto ay gusto ng guidance ni Lord o ng tulong ni Lord para mapagtagumpayan yung isa na namang buong linggo na dadaan, kasi paulit-ulit lang naman, sa totoo lang po. Ito na po yung chance natin. Tayo po ay magbigay habang busy ang lahat sa lingguran. Samahan niyo po ako makibukas sa aklat ng Marcos chapter 12 verse 41 to 44. Marcos chapter 12 verse 41 to 44. Naupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman ng templo at pinagmasdan kung paano naghuhulog ang mga tao ng kanilang handog na salapi. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang dukhang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing, katumbas ng isang pera. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Katotohanan ang sinasabi ko, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng mga naghulog sa kabangyaman, sapagkat lahat ay nagbibigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang babaeng ito sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan." Praise the Lord. So, sa ating pong pagbibigay, alam niyo po, madalas na nagiging motivation natin kapag tayo nagbibigay. Blessed ba ako ngayong linggong to? Kaya yun po yung una kong tanong. Marami po sa atin, kapag blessed sa isang buong linggo, excited mag-church. Nakahanda na kaagad ito, thanks ko to kasi pinagpala ako ni Lord. Pero yung mga tao naman na nag-aantay pa lang ng blessing sa Panginoon, ang lungkot kapag uma-attend ng church. At mas malungkot kapag dumarating yung tithes and offering. Thinking na, wala akong maibibigay eh. Ito na lang yung pera kong to, sapat na to para sa budget ko sa isang linggo. Ganon. Meron pa po, isa ko pong gawain ko din po ito noon. Aminado po ako. Kapag yung ibinibigay ko po sa tithes and offering ay papel, malakas yung loob kong maghulog sa harapan.
Pero kapag yung laman ng sobre ko, barya, dahan-dahan yung paglamag ng sobre ko. Kasi hiyang-hiya ako na, sumunod, oo, tutunog yun. Tutunog yun, malalaman nila, barya lang yung binigay ko. Amen. Pero salamat po sa Panginoon, sapagkat pinapakita niya sa atin dito na hindi po nakatingin yung Panginoon sa kung magkano yung ibibigay mo. Ang tinitingnan po ng Panginoon is kung gaano ka ka-cheerful sa pagbibigay sa Kanya. Gaano ka ka-obedient sa panawagan ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya yung ikapo or ibigay mo sa Kanya yung pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay. Yun po yung tinitingnan ng Panginoon. Kaya naman po, this is an encouragement sa atin po. At isa na rin pong pagpapala na declaration sa pamamagitan po ng kapangyarihang binigay ng Panginoon sa akin na kung susubukin po natin ang ating Panginoon sa pagbibigay, hindi po tayo mabibigo sapagkat ang sabi niya sa Malakias, ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya po, lahat po tayo, ihanda po natin ang ating sarili sa pagbibigay sa ating Diyos. Nariyan po ang ating basket, sama-sama po tayo magbigay.